Si Telang Boy Cales 4026 sa YouTube. May tanong siya, nagloko ang ka-live-in partner and nag-cause ng emotional distress or insanity sa partner. Pwede ba i-demanda yung nagloko, Kuya Mark? Depende kung sino tong texter natin. Kung babae ang texter natin, hindi mo siya pwede mademanda, ang partner mo na lalaki, hindi mo pwede mademanda ng concubinage kasi hindi mo kayo kasal. Pwede mo mademanda ng damages, moral damages, exemplary damages kasi sinaktan niya ang damdamin mo, ang pagkababae mo at pagkatao mo. Pwede mo rin siya mademanda ng bousy, psychological abuse or emotional abuse. Yun yan. Pag babae naman ang nangaliwa, kasi palaging lalaki ang nangaliwa eh. So, but in human nature, may mga babae din na nangaliwa, mga cheaters na mga babae. May mga ganun din. So, assuming ang babae ang nangaliwa, anong gagawin mo kung nasaktan ka bilang lalaki, hindi mo pwede mademanda ng adultery kasi hindi naman kayo kasal. Pwede mo mademanda ng damages, moral damages. And hindi mo pwede mademanda ng bousy kasi ang bousy will only protect sa mga babae, hindi naman sa mga lalaki. Mukhang babae yung nag-comment kay Mark, si Telay. At may follow-up siya. Follow-up, pwede ba yung relative magkaso doon sa nagloko? Relative? Relative ang magkaso. Normally, hindi. Kasi ano ba pakialam sa relative? Kailangan, kung mag-file ka ng kaso, you must have personal knowledge of the information. Hindi pwedeng through SPA. Normally, yung mga SPA na yun, or authority lang yan, pwede yan sa mga civil case, bumili ka ng lupa, bayaran mo ito, parang utusan mo siya extension of your personality. But when you say criminal case, kailangan kung gumagawa ka ng complete affidavit based on personal knowledge. Thank you, Kuya Mark.